Kailangan ba uli kumuha ng appointment pag pinapabalik ka ng DFA? Yun ang sasagutin natin sa vlog na ito. Yung unang punta ko sa DFA, hindi nila tinanggap yung PSA birth certificate ko kasi hindi yun mabasa. And then hindi rin nila tinanggap yung ID na gagamitin ko sana kasi yung ID na gagamitin ko ay voter certification only and local lang yun sa akin, kaya hindi nila tinanggap. Gusto nila galing talaga from Intramuros, Manila. And then binigyan nila ako ng 6 months para makuha yung local civil registrar certified true copy ng aking birth certificate, and then para makakuha din ng valid ID na tinatanggap nila. Yun ang mali sa unang punta ko sa DFA. Yung pangalawang balik ko naman sa DFA ay nakakuha na ako ng local civil registrar certified true copy ng aking birth certificate, pero yung ID na gagamitin ko sana ay yung student permit lang ng driver's license, kasi doon sa list ng mga valid ID na binigay nila sa akin, nakasali dun yung student permit na driver's license, but only if in card format. Yung sa akin hindi card format kasi hindi na nagre-release yung LTO ng card format ng student permit ng driver's license. Kaya yon, yung pangalawang business na balik ko sa DFA, hindi rin naging successful, failed pa din. Sa pangatlong balik ko naman sa DFA, naging successful na yung pagkuha ko ng passport. Ito na yung passport ko. Bagong-bago lang tong passport ko. Nakuha ko to noong July. Nag-apply ako ng passport nung May pa at nakakuha ko ng passport at the month of July. So yung tanong na kailangan pa ba uli kumuha ng appointment pag pinapabalik ka ng DFA, ang sagot doon ay hindi na kailangan. Sa aking experience, 3 beses ako nagpabalik-balik sa DFA, hindi ako kumuha ng panibagong appointment na araw at oras. Sinabihan nila ako, yung unang punta ko pa lang sa DFA, nagtanong talaga ako sa kanila kung kailangan ba ako uli kumuha ng appointment or kailangan ba ako uli magbayad sa kanila. Yung sagot nila sa akin, hindi na kailangan. Anytime, within 6 months na binibigay nila sa akin na palugit, anytime ako pwedeng bumalik sa DFA para mag-process ng aking passport. Kailangan lang pagbalik mo sa DFA, dalhin mo uli yung application form na pinalapan mo. Yung unang punta mo sa DFA, nilalagyan nila yun ng stamp nung araw at oras nung unang visit mo sa DFA. Yun lang din yung kailangan mong dalhin kasi lalagyan nila uli yun ng stamp. Yun lang ginawa ko. And then, sa guard, sinabihan ko lang yung guard na pinapabalik nila ako, wala akong appointment, pinapabalik nila ako, anytime ako, pwede bumalik doon. I am so blessed na nung time na yon, sa pangatlong balik ko sa DFA, gumawa na yung PSA ng digital version ng ating national ID. Yun ang ginamit ko sa pangatlong business na balik ko sa DFA. At then, naging successful yung pagkuha ko ng passport. Ito na yung passport ko, guys. Sa mga pinapabalik ng DFA dyan, huwag kayong ma-discourage, huwag kayong matakot, makakakuha din kayo ng passport tulad ng sa akin. Ako, 3 beses ako nagpabalik-balik sa DFA kasi hindi talaga ako makakuha ng valid ID na gagamitin ko. But gumawa yung Panginoon na way. So tulad ng sa akin, ng sa experience ko, makakakuha din kayo. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Pasensya na po kayo sa aking ngipin kasi nilock ito ng aking dentist. I know medyo destructive siya tingnan. Yun lang. Pag pinapabalikan ng DFA kasi hindi kompleto o hindi tinanggap yung ilan sa iyong mga documents na dinala, hindi mo na kailangan ng appointment, hindi mo na kailangan ng panibagong appointment. Maraming salamat sa inyong panonood.